Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon ay ating pag-aaralan ang talagang inaabangang match. Ang sabi nila, dream match between Hans-Moke Niemann and Magnus Carlsen. Face to face na namang harapan ito. Dati nagkaroon sila ng issue na pagbintangan itong si Niemann na gumagamit ng engine di umano. Pero ngayon, pagkakataon ni Niemann na patunayan sa kanyang sarili na kaya niya talaga si world number 1 Magnus Carlsen. So dito po sa match na ito ay may patutunayan. Yan ang ating pag-aaralan. Sa mga bumabati po pala ng Happy New Year, Happy 2025 po sa inyong lahat mga kamatyas. Salamat po sa pag-alaala nyo kay kamatyas. Thank you. Ito pong game number 2, talo na tayo. Game number 1 nila tabla. Game number 2 nagkapisakan sila. Nag-E4 si Niemann. C5 si Magnus, Sicilian, sinalubong ano? At nag-bishop B5, Rosolimo ang ginamit. Pero nag-E5 si Magnus at nag-knight C3. Okay, para control lang ang B5, D6. Nag-bishop C4, aba lumipat doon. Focus sa F7 at nag-bishop E7 develop, nag-D3, knight F6. Nag-H3. Kaya inuna yung bishop E7 kasi may talo ng knight G5 kung knight F6 muna. Okay, so atras ko lang po para maintindihan po natin yung sequence ng opening. Kasi pag itong inuna, may knight G5 po kasi. Ayun no, malalagay sa alanganin kagad ang black. Kaya pala inuna ni Magnus. Naging tanong sa aking isip, bakit nag-bishop E7 muna? Sa kumpara sa knight, diba? Nag-D3, knight F6. Ngayon kung magda-knight G5, wala na pong sense yan kasi kakaslingan lang. H3, castling. Knight H2, ayun. Okay, so ito pong knight H2 ang novelty of the game ni Niemann. Nako, tindi. Bishop E6, knight G4, kakaibang in-apply dito Knight D4 si Magnus. Okay, bakit may X? Dapat daw po, knight takes E4 na pala. Yan ang na-miss dito ni Magnus. Kung ka-capture doon, may capture dyan. Kung dito ka-capture sa E4, may D5. Timplado pala yon. Meron na pala kagad maagang ganon. Pero dahil ito po ay blitz, kaya may mga nawawaglit talaga. Knight D4 ang ginawa. Nag-A4 at nag-A6. Ayan, plano pa rin ni Magnus na pasabugin, salubungin sa queen side. At nag-knight takes na bishop takes, knight D5 pasok. At nag-B5, ayun. So sa kagustuhan ni Magnus na salubungin, pero nilagyan ng bad move ng computer, medyo maaga pa yata yan. Maigi raw ay bishop G5. Okay, salubungin ng exchange ang dark square. Okay, pero balik tayo. Sa B5 na ginawa, A takes B5, knight takes B5. Ay, oo. Kasi kung pawn po ang pangka-capture na yan talaga sana ang original plan, kaso mag-rook takes A8, queen takes, may capture doon. Bahagyang forma pa lang, buka yung king oh. 'Di ba? Mahina kagad yung ganyan. Kaya iniwasan po yan ni Magnus. Nag-knight takes B5 na lang siya. At nag-bishop D2, bishop G5, bishop A5, inatake ang reyna, nag-queen B8, nag-castling, king H8, ayan, iwas no, para makaiwas sa mga pag umalis kasi bishop may mga potential na check Queen H5, bishop D8, inapture, queen takes, and nag-F4. Sa pormahan pa lang po, ang ganda ng forma dito ni Niemann. At nag-F6, kinapture ang E5, D takes E5, at nag-King H2. Ano plano ng King H2? Dapat daw po is Queen E2, yun lang. Pag nag-Knight D4, Queen D2, malalim. Hindi makikita yung tira ng computer na yan. Papaatrasin pa. O King H2, Knight D6, threat sa bishop, nag-B3, pinagtibay, nag-A5, at nag-Knight C3, kinapture na ang bishop, D takes C3, nag-Queen D2, ayan na. Start na ng pangangalikot ni Magnus, nag-Knight A4, tiniret ang pawn sa C5, nakipagsabayan, capture, bishop F7, at nag-Queen D1, hinamon, tinanggap ni Magnus, and nag-Rook FB8, ayun, para hindi makaalis, makagala, basta-basta ang knight dahil nakatutok na sa weak B3. Pero bad move ang binigay, dapat daw po is H5, ayun, pasingaw lang.
Okay, malalim na bagay na po ng computer yan. So balik tayo sa Rook B8 at nag-Rook A3. Good move, depensa at ito po ang susunod na plano. Pagpapatungin ng tore, battery, pababagsakin ang pawn sa A5. At nag-Rook C8, another bad move by Magnus. Dapat daw po is A7. Okay, para pagka pumatong dito, may patong doon, ganun ba? Ng depensa, no? Pero nag-Rook C8, Knight B7, nag-Rook AB8. Tatlong sunod na puro bad moves. Dapat daw po is King G8. Grabe. So 9 seconds versus 14 seconds lamang ng kaunting segundo si Niemann. At nag-Knight D6, Rook C7, Rook takes A5. Opo, hindi makaka-capture itong pawn sa B3 dahil kakapturin lang ang bishop, then may back rank. Ayun, kaya pala kanina napaka-essential nung pasingaw H5, no? Ngayon lang natin na realize yung ganung lalim at layo. So balik tayo, nag-King G8 and nag-Rook B5. Grabe, malinis ang connected pass pawns dito ni Niemann. Pero ganun pa man, napaaga po ang capture dito. Excited si Niemann na i-convert sa Rook and Pawn ending na meron siyang 2 connected pass pawns. Pero dapat daw po ang tira is Rook A1, the perfect move. Kung kakapturin kasi may matchas sa ilalim. Oo nga, no? Tempo muna, Rook A1 ang tama. Pero minadaling kinapture, takes, and then C5. Ayun, bad move. Dapat daw po is Rook D2. So C5 and nag-Rook A2. Dahil hindi nag-Rook D2, natamaan naman ni Magnus ang control, the second rank. Nag-B4, Rook B2, yun lang po. Nag-blunderacious dito si Magnus. Dapat daw po ay Rook C2 ang tira. So almost equal. Okay, kasi may nakikita akong plano dito to play Rook C4, mga ganon. And mapitas yung pawn sa E4. Okay. So Rook B2 ang ginawa and nag-Rook B8. Na-miss naman dito ni Niemann ang napakaganda sanang Rook C1 dahil hindi nag-Rook C2, unahan ng Rook C1 followed by ayun, may C6 tapos Rook B8, B5, B6, unti-unting maihatid ang connected pass pawns na yan. Pero nag-Rook B8, ayun. So naisahan dito ni Magnus. Nag-Rook takes C5 and nag-Rook D7 check muna. King E6, wala na. Talagang dito hindi na magkatamaan. King G6 daw ang tira. Kaso nakakailang yung Rook B7, oh, may atake dun sa G7, oh. So winning pa rin naman ang white pero kahit paano mas magaang-gaang pa yon. Kumpara dito sa King E6, Rook takes G7, nag-Rook C6, B5, Rook D6, another bad move. Dapat daw po ay wala na rin pala talaga. So talagang ano na, oo, no, paalam na talaga. Wala na. Ang ginawa is Rook D6. Dito po ay kitang-kita ang shot na kinagulat siguro ni Magnus na boljakan siya ng Rook E8 matchas. Grabe, naunahan siya ng panalo ni Niemann sa game 2. Halimbawa kung dito pumunta, sige, may matchas. Ay, oo, matchas pa rin pala dito pala. May ganyan pala, matchas pa rin. Ay, nako. Ayan. So, galing. Kumbaga, na-shake agad dito. Nakalog agad ang utak ni Magnus na unahan siya ni Niemann. Oh, sa isip ni Niemann, ano, ha? Baka nag-engine pa ako, ha? Pero, hindi pa natatapos. Game number 3, nagkapisakan po sila. Nakabawi ba si Magnus o diniretso na ni Niemann ang swabing momentum niya? At bago po tayo lumipat sa game number 3, pasensya po muna, hindi ako nakapag-live kasi po ay masakit ang ulo ko, maaga akong natulog. Pasensya na, uminom akong gamot ulit. So kaya hindi tayo nakapag-live. Okay, game number 3, next tayo. White naman dito si Magnus and black si Niemann. By the way, ito po ay semifinals na, ha. Oo, hindi na, tinalunan na natin yung quarterfinals. Nag-D4 si Magnus, Knight F6 si Niemann, Bishop F4, ginamitan na ng London. Nag-D5, E3, Bishop F5, C4. Ayan, combination ng London pero dahil naka C4 po ang puti, ito ay pa-Queen's Gambit na ang datingan. Nag-E6, Knight C3, Knight BD7,
at nag-knight F3 develop, bishop B4 pin, nag-bishop E2, and nag-castling, nag-H6. Ayun, maagang novelty ni Niemann. Again, siya na naman ang gumawa ng novelty, no? D takes C4 ang old line. H6, Queen B3, kinapture na ang knight, capture, at nag-B6 kasi naka-threat po yung B7, so para mailigtas. Kinapture, and nag-C4. Ayan, gigil dito si Magnus. So C4 ang ganda, nakikita ko dito susundan ng tore, malakas ang pressure na maibibigay sa black. Nag-bishop E6 at nag-rook C1, C5 sinabayan, at nag-rook FD1, Queen E7. Syempre iwas na po pagka natatapatan ng tore. Kumapture sa C5, knight takes C5, and nag-queen B2, rook FD8, C takes D5, knight takes D5, and nag-bishop to E5. Ayun, tiniret ang pawn sa G7. Nag-F6, bishop T4 atras, rook AC8. Ayan, so tamang forma-forma ng developments. And nag-H3. Ayan, prophylactic move, pasingaw lang po sa back rank. And nag-knight A4. Ayan na, nanguna na dito si Niemann na gumawa ng eksena. At nag-queen A1 atras, knight C5, balik ulit. Queen B1, knight A4. Ayan, so ang idea is lulundag yung knight dyan sa C3, dodobolin At black dito, si Niemann, parang gusto niya na, okay, tabla. O next, white ako. Ayan, nag-queen A1, knight C5, pero binago ni Magnus. Walang tabla, play on, babawi ako. Parang ganun ang ibig niya sabihin. Nag-bishop F7, nag-A4. Ayan, para babasag, pahihinain, at bibigyan ng kahinaan dyan sa queen side. At nag-knight B4 pumasok, kinapture na ang knight, takes, and nag-queen C3, knight A2. Ayun, dito po na bad move pero considered blunder ratio sa laki ng agwat ng inilaki ng evaluation bar ng puti. Dapat daw po ay bishop takes, and queen F7. Ayan, slightly better lang ang puti after queen F4. Okay? Pero ang ginawa is nag-knight A2, queen D3, knight B4 ulit, queen F5 na bad move naman dito si Magnus. Dapat daw po ang tira is bishop takes, and queen F5 para may tempo threat sa tore. Okay? Pero nag-queen F5 kaagad, so tiniret kaagad ang tore, and nag-rook D8. Ayun, na-miss naman dito yung simple accurate move na rook C7. Halimbawa, kung capture ng bishop, king ang pang-capture, not the queen. May pasok kasi ng rook D8. Okay, so ganun lang sana. Pero nag-rook D8 dito, rook takes, and then, ayun, bumagsak ng pawn sa C5. So malaki na po ang problema ng black dito. Kung tawagin nila, black is in big trouble na. Nag-A5 suporta sa knight and nag-knight D4. Grabe, napaka-solid ng mga intact ng pyesa ni Magnus dito. Capture, king H7 and queen F7. Another strong idea ay knight E6, atake sa reyna sa G7, nag-queen G8, queen E7, knight D5. Ayan, knight D5, binabol ng atake. Queen C5, threat ulit sa pawn at nag-queen D8, depensa, knight E6, queen B8. Talaga? Bigay lang to. Check doon. Ganun lang Nakapturan, ayun po. At nakabawi kaagad si Magnus. Ang score nila ay 1.5, 1.5. Okay, meron po silang decision game sa pang-apat. At ito ang pinakamahalaga sa lahat ng kanilang laban dito sa match na ito. Nagkapisakan sila. Pag-aralan natin. White ulit si Niemann, nag-E4, E5 na this time si Magnus. Hindi niya sinalubong ng Sicilian. Napansin niya siguro malakas si Niemann sa Sicilian. At pinasok ang Giuco Piano na palagi na nating nakikita yan sa mga level nila. Roy Lopez, Giuco Piano, ayan, D6, Rook E1, develop, A6, Knight BD2, Rook E8, develop lang, Knight F1, typical, normal yan. Ima-maneuver papunta sa G3,
Nag-bishop A7, iwas na para walang tempo ng B4 or D4. Knight G3, bishop E6, capture, and nag-D4. Ayan, so magdi-D5 na dito si Niemann at nag-rook E8. Ayun, lumabas ang novelty. D5 ang old line. Sinasalubong lang pala yan. Pero dito tayo sa rook E8, novelty by Magnus. Bishop E3, capture sa D4, bishop takes D4, knight takes D4, C takes D4, at nag C6, queen B3. Ayan, para threat yung pawn sa B7, nag rook B8, depends sa rook AD1. Ayan, para maiporma ng support sa central pawns, nag rook E6. Yun lang, rook E6. Ano plano niyan? Queen D7, sabay patong battery. At nag-queen C2, G6, okay, para magki-king G7 and ma-prevent yung paparating na knight F5. Nag-queen C1, tiniret ang H6, king G7, suporta. Nag-queen F4, lumipat sa kabila pero hindi nagustuhan ng computer. Dapat daw po is E5 na, okay. Tapos magna-knight D5 and H4. Ayan, so yan po ang precise na dapat ginawa ng white. Pero nag-queen F4, queen E7, knight H4, ayun. Pupuwersahing ilagay yung knight sa F5, may double attack, and nag-king H7, umiwas. Nag-knight F3 ulit. Rook E8, so triple battery na papunta sa E4. Napilitan na dito si Niemann na mag-E5. Otherwise, mapipitas po talaga yung pawn na yan. Knight D5, yun lang. Kaya bad move eh. Pag knight D5, may tempo pa. Queen G4, another bad move by Niemann. Dapat daw po is atras lang. Hinay-hinay lang. Ang nakikita ko pang malakas dito is yung knight E4 coming. Pero, balik tayo sa queen G4. Kinapture lang ang E5. Rook takes E5. And nag-bishop B8. Bumawi din naman ng bad move si Magnus. Dapat daw po is queen to B4. Pressure sa B2. Okay. So, bishop B8, rook takes E6, queen takes E6, and the queen H4. Another bad move by Niemann. Sunod-sunod. So, itong queen H4, syempre may threat na knight G5 double. Okay, pero accurate, capturing na daw yan, rook takes, and rook D2. So, yan lamang po ang accurate play. Pero, balik tayo sa queen H4. Queen E7, hinabol naman ni Magnus at na-miss niya ang simple queen C8 lang daw ng computer. Ang lalim, grabe. Ang hirap makita ng queen C8. Queen E7, capture, and the knight F1. Kasi kakapturan doon, kaya iniwas yung knight. King G7, nag G3 to protect the F4 square. Rook E2, knight 1 D2, bishop A7. Ayun, nagkasunod-sunod dito. Teka muna, akala ko may capture na dyan. Wala pa pala. May pawn nga palang nakabara. Ayan. Rook E7, kala ko may capture na eh. A3, para walang lundag ang knight. And the knight C7, medyo maraming giri-girian itong laban nila na to Knight C2, para maproteksyonan ang D4. Nag F5, King E2, King F6, King D3. Ayun na, bad move na naman si Niemann. Dapat daw ay B4 na. So dito po kaya lamang slightly better sa evaluation bar kasi mayroong weak si Niemann na D4. Samantalang perfect ang shape, pawn structure ng black. Naisahan ni Magnus sa usapang pawn structure. So King D3 natirahan ng C5, ayun. Tuluyan ng nalagay sa alanganin ang D4. King C3, another bad move. Dapat daw po is King E2, balik na lang. Pag kinapture dito, Knight B4. Tanggapin na lang talaga na one pawn down. Yun nga lang sa human, minsan ang hirap nating tanggapin yung ganon. Ang nakaset sa atin or ang naka-mindset sa atin, kailangan laging bawi eh. 'Di ba? Pero may mga diskarte po sa chess na pa one pawn down ka pero halos ganun pa rin naman ang evaluation. Pero nag King C3 dito and nag C takes D4, Knight F takes D4, Knight G5. Ayun ang mga sayaw dito na si Magnus lang ang nakakagawa.
Rook F1. Ayan, para pag chumek dyan, protected na yung pawn sa F2. Knight E4 check. Di niya kinapture to. King D3 and Knight C5 check. King E2, Knight A4. Ang likot ng Knight. Yan naman ang threat. Nag-Knight F3. Kasi nakabitin. Double attack na pala yun. Rook E7 checking D2 and then kinapture po yung pawn sa B2. Grabing sayaw yun. Knight B4. Rook check ulit. King C3. Knight A4 check. King C2. Knight C5. Knight D2 and nag-Knight E6. Ayun susundot naman sa D4. Knight B3 agap lang. G5. Ayan. So dito po ay yung mga ganitong tahimik na tira ni Magnus. Yan yung pinakapakabait na. Mahilig siya magpakabait pag lamang na eh. O Bishop B8, may threat. G4 and Knight F4 pasok. Threat naman yung H3. Rook E1. Ano idea ng Rook E1? Bishop E5. Teka muna. What if Knight takes? Ang gawin, magna-Knight C5. Ayun, may check kasi doon. Pag nag-Rook C7, ay may Knight D5, hindi pwede. So, yan, may mga panggulong ganyan, ano? Tapos may mga check-check doon. Yun pala yung kaya naisipan ni Magnus na mag-Bishop E5 muna. King B1. Rook C7. Unti-unti lang, oh. Rook D1. Ay, hindi maka-capture to kasi may Knight D5. Double. Rook C3. Double attack. King A2 pingas. Nakita nyo kung gaano katyaga, no? Ang mga diskarte ni Magnus, chinatyaga niya talaga. Check, King E6, check ulit, King F7 para wala nang check. Capture sa F5 and bumalik ulit para makapture yung pawn sa F5. Rook D7, capture, Rook takes B7, A5, Knight C6, and the Rook A2 check. King B1. At nag-Bishop F6, Rook B5, King G4, Knight E4. Okay, at Bishop G7, atras lang. Rook takes, grabe. Amazing po ang laban nila, git-gitan. Talagang matindi rin talaga si Niemann, ano? Knight C3, capture, capture, and the Rook C5. Grabe laban nila, oh. Yun nga lang. Rook behind pass pawn versus two connected pass pawns. Wala na. O, kailangan ingatan na lang to. Yung kinonvert sa simple rook and pawn na wala na. Two connected yan eh. O, connected. Gaganon lang yan. O, wala na. Pagka H2, dito po naparesign na si Niemann. Grabe, laban nila gitgitan. Mangunting-unti na sana si Magnus. Naunahan na nga ni Niemann sa game to eh. Pero grabe ang fighting spirit talaga ng world number 1. Amazing. Kaya dito ay isa na namang patunay na talagang marami nag-aabang ng sabong nitong dalawang to eh. O ngayon po talagang mas malakas si Magnus kay Niemann. Although malakas talaga si Niemann pero iba pa rin ang world number 1 pagdating sa one-on-one match. Okay po, so maraming salamat at sana po ay naging masaya kayo at naliwanagan na kayo sa inaabangan yung match between Niemann and Magnus Carlsen. Ibig sabihin po si Magnus ay dumiretso na sa pinali. At ang susunod naman nating i-analyze na laban ay sa laban nila Wesley So at sa kanyang kalaban na si Jan Nepomniachtchi ng Russia. Na kung sino ang manalo sa kanilang dalawa, siya ang haharap sa pinali kay Magnus Carlsen para sa World Blitz Chess Championship. Yan po ang inyong abangan mga kamatsas. Maraming salamat po at happy 2025 po ulit. Ang wish ko sa inyo ay magkaroon kayo ng magandang kalusugan at blessings sa hanap buhay at maging payapa at malusog ang inyong pamilya sa taon po na ito. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.